morning, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo. Nawa ang blessing o ang biyaya ng Diyos ay mapapasa inyo ngayong umagang ito, ngayong araw na to, ngayong gabing ito. Ano bang pong oras kayo abutin ng ating pong programa, mga kakape. Nawa ang kanyang pong biyaya ay mapapasa atin. Peace be with you and God bless to all of us. Magandang umaga. Love Joy Che Alonso. Aga natin ngayon. Love Joy. Good morning, Manang Madeline E. Reynon. Of course, kay Manong Willie Reynon. Kay Piskal William Reynon Jr. Maraming salamat po sa inyo. Telma, Manang Telma, Ma'am Telma Harap Palcot at Nilaw. Dan po sa Pinili. Magandang umaga po sa inyo. Nimbag nga lawyo, alam baga bigat yun, nimbag parbangon. Wanan Noel Wanya Noel, ayan, Wanya Noel Wanya. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo dyan kung saan kayo ngayon. Telma Harap Alcon at Nilaw. Good morning, Pastor and to all kakape. Opo. Malin Castillo Ibag, maraming salamat. Malin Castillo Alonso and Uncle Arnel Mariano with Ante Elena. Magandang umaga po sa inyo. At kay Adam Bernabe Asuncion Gonzales, good morning. Imbaga parbangon mo dito Dubai. Nabe, magandang oras sa iyo. Ma'am Kyle John Pierre Put Alaba. Ma'am Alaba, one of the members of our squad in Ilocos Norte Police Provincial Office. Ayan po, si Ma'am Kyle Alaba. Good morning po, Ma'am. Okay. Ayan po, kay Manong Rizalito Lopez. Magandang umaga sa iyo with your wife. At siyempre sa ating pamangkin na laging nag-aantabay, si David Asuncion Maningas Jr. Diyan po sa Pasig. Magandang umaga sa inyo lahat. Awan tilabas na kada kayo amin. Sabi ko tati parabor ti apo ken kapya nga nagkapuken ko na ken maitet ken ipay amin kada tayo. Astamet ken ni Pelumina PJ nga datita San Nicolas. Okay, as we continue as we go on to our devotion or to this program ngayong umagang ito, pakinggan po muna natin to, awitin to bilang pasasalamat sa Kanya dahil nagising na naman tayo, bilang pasasalamat sa Kanya dahil gumagana pa ang utak natin. Utak po ang ating po nabanggit dahil nga po sa lahat po ng ating mga nerves dyan po, kung maayos po yan, maayos din po ang ating pong katawan, ang ating pong pag-isip, ang ating pong paningin, ang ating pong pandinig, ang ating pananalita, lahat po yan. Kaya salamat sa Panginoon dahil gumagana pa ang ating mga utak. Maraming salamat sa Panginoon. Kaya tayo magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng pag-awit o pakikinig sa awit na ito. Good morning, Ma'am Monchi. God bless you po, Ma'am Simon. Thank you very much. Good morning. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat Kape po tayo. sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali, Good morning, Manang Luz Minda Asuncion Gonzales. dahil sa iyong kabutihan at inaganda, ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa Almoria. Magandang umaga po. salamat sa buhay ko ngayon.
Lawrence Alonso, ang ating pong kasama sa kasama na nagtatrabaho din po sa bilang kawani ng ating gobyerno sa Taleo. CSU, ayan po. CSU nga ba? Nasa ano siya ngayon? Nasa tatrabaho bilang driver na ambulansya. Ayan. Mga taga-sundo ng mga nagpapositive po ng mga nagpapaswab test patungkol sa ating pong problema ngayon, COVID-19. Ingat ka palagi, Sir Lawrence Alonso. Huwag po kayo matakot sa kanya, safe po yan. Engineer Mildred Alonso Ramos, magandang umaga po. Meredith Del Maningas, Manang Ate Merly, nandyan sa Pasig. Yes, good morning, Lawrence. Kas Jemong Jeff Alonso, good morning. And with Warren Aquino, good morning po, Sir Warren. Sa buhay ko ikaw ang siyang Salamat sa iyo, Panginoon, isang awiting napakaganda na nagre-remind sa atin o nagpapaalala sa atin na kailangan nating magpasalamat sa Panginoon every day. Opo, napakahalaga po na siya ating pong unahin sa ating buong buhay dahil siya lang po nakapagbibigay sa atin ng kalakasan. Opo, yan pong ating pong paksa na pag-uusapan ngayong umaga ito. Kalakasan. Opo, our strength is from the Lord, or God is our strength. Wala na pong iba. Kahapon po, pinag-usapan po natin ang kahinaan ng isang tao. Dahil if we compare ourselves to God, we are nothing. We are nothing but a dust. Sabi nga, ika nga. At tayo kinumpara sa isang napaka-vulnerable na hayop o na insekto. Di ko alam kung matatawag na hayop o insekto ang caterpillar o uod. Ayan po. We are compared to an uod o worm. Opo, dahil nga po nagpapakita na tayo po ay helpless without God. Tayo po ay walang kakayahan. Salamat sa Panginoon for He is sustaining us. Siya po ang nagbibigay sa atin ng buhay at tayo na nanatili dahil po sa Kanya. For the reason, meron pa siyang gustong ipagawa sa atin. Yan po ang isang katuruan ng salita ng Diyos na hindi po pwedeng baguhin. That there must be reason, or there is a reason, there are reasons why we are still alive. Yun po. And as God created us for Him, then makukonclude natin na tayo ay inilalang, iniligtas at pinapanatiling buhay hanggang sa ngayon ng ating Panginoon dahil nga po meron po tayong dapat gawing isang responsibilidad, isang misyon, task para sa Kanya. Yan po ay ang pagbibigay sa Kanyang papuri sa lahat po ng ating ginagawa. Dahil in everything we do, siya po ay naluwalhati. Yun po ang dahilan. Kaya lagi nating i-evaluate ang ating pong sarili. If I'm doing these things, the things that I do, ito ba ay nakapagbibigay ng saya sa aking Diyos? Ito ba ay ginagawa ko na nabibless ang Panginoon sa akin? O ginagawa ko lang ito para lang matuwa ang ilang mga tao upang mapasaya ang mga tao na sa paligid ko? Well, serving God, serving others, and to serve humbly ay dapat lang na gawin natin. When we serve others, let us be sure that our motive is to serve them as we serve the Lord. Yan po, na gaya ng sinabi po ng ating Panginoon, in everything you do,
Do it heartily as to the Lord and not unto men. Gawin natin na galing po sa ating puso ang mga bagay-bagay para sa Diyos at hindi para sa tao. Because if our motive is to please people or please men, wala po yung reward natin sa Panginoon. But if we will serve others because we are obeying and the commands of Jesus Christ or God to serve others, yun po ang tama. So, ang ibig sabihin ito, maglingkod tayo sa kapwa sa kadahilan ng ito ay kalooban ng Diyos at hindi na magkakaroon ng motibo na para lamang tayo ay magiging isang kilalang tao o para makilala nila tayo bilang magaling, bilang maraming alam, bilang mabait na tao. Hindi po ganoon. Dapat ginagawa natin ang lahat ng bagay para sa Panginoon. And every time that they will praise us or they will say, oh, ang galing-galing mo naman, salamat sa iyo. Dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi nagawa ito. Then that will be our opportunity or privilege to tell them, thank God, maraming salamat sa Panginoon dahil siya ang nagbigay sa akin ng lakas, siya nagbigay sa akin ng kaalaman, karunungan para magawa ang bagay na yan. Kaya siya ang aking pupurihin. Balik natin na sa Diyos. As God told us about our situations or in every circumstances in our lives na dumarating, may problema, may kapaguran, may mga alitan, may mga hindi pagkakunawaan, marami samot-saring problema na yung mga bagay na ito ay pinahintulutan ng Diyos na darating sa ating buong buhay. And God told us that when this comes to us, when this come to us, we will give back to Him as He told us, and He commanded us to cast everything to Him. Cast your cares upon Him. Cast all your cares upon Him. Casting all our cares upon Him, for He careth for us. Yan po ang ating Panginoon. God will entrust to us the things that will make us stronger. Ayan po. Ang mga bagay-bagay na yan, it will give us more strength to be firm, that our faith will become stronger to our God. Ayan po mga kapatid. At napakaganda po ng ating pinag-usapan. Pero before we will proceed, tayo ay hihingi muna ng blessing na nanggagaling sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. We thank you very much, Lord, for your grace. We thank you very much, Lord, for you are a forgiving God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po ay magkakasama to glorify your name. We honor you as our God. We honor you as our everything. Because without you, we are nothing. Kaya sa oras na ito, Panginoon, please clothe us with humility. Opo, nasa ganon ang aming buhay ay walang ibang mailuwalhati kundi kayo o ikaw lamang. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. For the things that played in our minds, sa lahat po ng aming naisip na hindi tama, sa mga nasabi namin na masama, sa mga galaw at gawain namin na hindi po nakapagbibigay sa inyo ng kasiyahan, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Thank you very much, Lord, for your protection to us every day. We thank you for the life. We thank you, Lord, for giving us strength. At kami po'y nakakapakinig pa. Kami po'y nakakakita pa. And our brains are still working.
Maraming salamat po. We thank you very much. We thank you, Lord, for the trials, for the temptations. We thank you, Lord, for the testings. Because we know that in everything, sa lahat po ng marating sa amin, they are just temporary assignment. Pero alam namin, Panginoon, that if we will continue to trust in you, all things will be well. Dahil kayo po ang magbibigay sa amin ng kahinahunan at kapayapaan sa puso. Maraming salamat po sa kaligtasan. Maraming salamat po sa pagmamahal. At ngayon po, nilalapit po namin sa inyo ang bawat isa, sa mga nakikinig ngayon, sa mga nanonood ngayon, sa mga nanonood pa at makikinig pa. We pray that you may please protect them, that you may please protect us. Ilayo mo po kami sa sakit. Ilayo mo po kami sa mga gawain ng aming mga kalaman. We pray that you will preserve us as you are sustaining us. We thank you very much, Lord. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo bawat isa nasa abroad, nandito sa Pinas. We pray for your protection. And whatever our situation is right now, we pray that you may please encourage us and strengthen us. Na kahit anong po, kung gaano man po kalaki, kabigat ang problema na nasa amin ngayon, we know that ikaw ang pinakamalaki sa lahat, pinakamapangyarihan sa lahat, and you can still perform miracles up to this moment. Kaya nilalapit namin sa inyo na naman po ang problema na meron kami ngayon, that you may please help us, teach us what to do, and please us to do your will and to accept your will in our lives. Nilalapit mo namin sa inyo si Lionel Sharp, Banjeline Bendia, Trinidad Cabigon, Geraldine Manuel, Nemesio Alipi Jr., Chicky Alonso, Ilyong Asuncion. Recovery na rin po, Panginoon, kay Auntie Marlene Kaka Alonso sa kanyang po mga karamdaman. We pray that you may please heal them. Please have mercy on them, O Lord. Please provide their needs and bless their families. Ganoon din po, Panginoon, sa kalusugan po ni Manang Irene Laborte. Please heal her. Have mercy on them. Ilapit po din po namin sa inyo si Uncle Sammy, Uncle Jimmy, Uncle Flor, Auntie Irene Alonso, at saka sa mga kamag-anak, mga minamahal sa buhay, mga kapitbahay, at mga kaibigan na meron pong sakit sa oras na ito. We pray that you please heal them. And to those who are affected or infected with the virus of COVID-19, we are praying, Lord, that you may please strengthen them and please give them that immune system that they need. Strengthen them, Lord, and please, Lord, na sila po ay makasurvive. And please protect also the frontliners, mga kasundaluhan, kapulisan. Ganoon din po, Panginoon, ang mga manggagamot o ang mga doctors, nurses, and medical staff. Maraming salamat po, Panginoon. Please continue to work in the life of our government. Yes, in our government. Dinadalangin namin sa Panginoon that you may please give wisdom to our President. Strengthen him, O Lord. And of course, unity and harmony in the Senate. Ganon din po sa House of Representatives. Down to our local government. Sa ating pong governor, sa ating mayor, sa mga punong barangay, sa mga barangay officials, and to all of us. And for the teachers, please, Lord, strengthen them, give them wisdom, and give them good health para sa aming lahat. Maraming salamat po. Patuloy po kayong magtrabaho sa buhay namin. That you will always please help us. That when circumstances will come, ang aming pong unang gagawin ay tatawag po kami sa inyo.
Maraming salamat po sa inyong salita. Please bless all of us. At ganoon din po, Panginoon, sa training, Christine. We pray that you may please strengthen her and her group. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Please bless and strengthen our loved ones. And please provide the needs of our families. To the places na lockdown ngayon, that you may please encourage and please provide the needs of the residents. Maraming salamat. Kaya lang po kami umaasa sa lahat-lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Please help us today as we listen and learn about your word. Salamat po sa inyong salita. Please encourage us and please, Lord, Holy Spirit, work in our lives. Maraming salamat po. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless you po. Maraming salamat sa pagsama sa panalangin. Yes, good morning. Crisel Kitog, magandang umaga sa iyo. Magandang oras. Naimbang daw yun tawad. Princess Lagua Marcos, whatever situation is right now, just always trust God and pray. Have faith in Him and He will help us. Kami Claire Almunja Ramos, diyan po sa Malaysia. Ayan po, maraming salamat. Sir Sampayan sa Canada. God bless po. Sir Rajes Sanwani. Sir Isyo, maraming salamat. Marilyn Ubay Ratual Manang, maraming salamat. Ayan po. EJ Alonso 1. Naimbag abigat tayo amin. Naimbag, yes. Naimbag abigat mamat. JR, maraming salamat. Junior, God bless you. At of course sa iyong pamilya. Kumusta kayong lahat? Felipe Christopher, ay kay Ma'am Cherry Joy, maraming salamat po. At sa lahat po kayo ngayong nanonood. As we continue on, ang ating pong pag-uusapan, mga kakape, gaya lang pinag-usapan natin kahapon, we talk about our kahinaan. Yes, tayo po ay mahina, we are marupok, vulnerable, because we are compared to a worm. Opo. Thank you, Lord, for waking us this morning again. Thank you for the life. Bless each and every one of us. Strengthen us, Lord. Give us wisdom, peace of mind, so that we can work according to your will. Ayan. To Pastor, give him good health and guide him. In Jesus' name, amen. Thank you very much, Uncle Arnel, for that prayer. Maraming salamat po. Romualdo Rivera Tibar, good morning. So, of course, kay Jinky. Sir Mina Pascual. Yes, good morning sa ating lahat. Now, let's go po sa ating pong lesson ngayong umaga ito. Ang oras po natin ay 5:55, December 3, 2020. Meron akong alam na magbe-birthday ngayon eh. Kay Joanna Marie Lagotero Raquinio. At saka meron siyang batch, naka-birthday din niya. Si Billy yata yun, Domingo. Anyway, sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthdays ngayon, happy birthday sa inyo. God bless you. At babasahin natin mamaya mga pangalan nyo. Update about the COVID-19 mamaya na lang po. Let us proceed to our lesson. Okay, yesterday we talk about the empowerment from the Lord. Yung kalakasan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kumbaga yung pagbibigay sa atin ng kapangyarihan na makagawa ng mga bagay-bagay. Hindi yung kabalaghan, mga kapatid. Though God can do still, God can still perform miracles up to this day. Alam po yun natin yan. Naniniwala po tayo dyan. And yesterday, we talk about His protection. He is the one who's protecting us. That's why we are still alive. Kaya tayo ay buhay pa. Tayo po ay nakakagalaw pa. Nakakagawa pa ng mga bagay-bagay. It is because He is the one who is protecting us. Opo. You may have all the bodyguards, the best bodyguards in the world. But without God protecting us, wala pong mangyayari. Tot ganun po yun mga kakape. And we are compared to an uod or to a worm.
na very vulnerable. Marupok, walang kakayahan para protektahan ang kanyang sarili. Yan po tayo. That's why we need to depend upon God to defend us. Yan. We need to depend upon God to defend us and to protect us. Yan po dapat. Let us always bear that in our minds na mahina lang po tayo and our strength is came or comes from the Lord. Yan po ang ating pag-usapan ngayon. Energy. Yan po. Energy. Yan. Lakas. Bibigyan niya tayo ng kalakasan. God is our strength. He will strengthen us. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Kanya. At ito po ay ating babasahin sa paksa na naayon po sa ating pag-usapan ngayon. Sa Isaiah chapter 40, verse 28 hanggang 31. Sa mga nakabasa sa aking wall, yung aking pinost kaninang verse, that is our main text for this morning. Hast that thou known? Hindi mo ba alam? Hast that not heard? Hast thou not heard? That the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainted not, neither is weary. There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Hindi mo baga nalalaman? Hindi mo baga narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang sa mga wakas ng lupa, ay hindi nanlalata o napapagod man. Walang makatarok sa kanyang unawa. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at ang walang kapangyarihan ay pinapaganan niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan na manlalata at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na nangabubuwal. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mangaghihina. Ayan po ang Panginoon. Yan po ang ating pong napakagandang pag-usapan. As yesterday, we have learned that we are vulnerable. Tayo po mahina. Wala pa tayong kalaban-laban sa mga ating mga kaaway. But it is because of the protection of God, that's why we are still alive up to this day. And praise God for that. And now, kilalanin po natin siya bilang ating pong kalakasan. Bilang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na magawa ang mga bagay-bagay na atin nagagawa upang maganap na rin yung mga bagay-bagay na gusto ng Panginoon na ipagawa sa atin. So, we claim on this promise of God that as we wait on the Lord, yes, pagod na papagod tayo. Nagsasawa tayo. Marami tayong mga complaints sa buhay. There are many things that sometimes, yes, and yet, we don't understand yung mga dumarating, mga sitwasyon, kung bakit ganun, bakit ako, bakit sila, bakit ang pamilya ko pa, bakit sa amin pa. We will all get fainted. Tayo po ay nanghihina. Tayo po ay nanlulupaypay. Tayo po ay nadidismaya. Tayo po ay nagkakaroon ng mga bagay-bagay na masasabi natin sa ating mga ginagawa hanggang sasabihin natin dahil sa dami ng ating hinaharap sa buhay. Sasabihin natin, pagod na ako. Ayaw ko na. I am tired of this relationship. Let's end it up. Parang ganun mga kapatid. Hindi ko na kaya ang long distance relationship. Parang ganun.
Pero, tandaan natin to. Ang makapagbibigay sa atin ng pagpapatuloy ay walang iba kundi ang Diyos. So, relationship should be founded by faith. Nang sa ganon, ang relationship na meron kayo, it will last long. Apo, parang ano to, parang counseling na sa mga magbo-boyfriend at mag-asawa ito. But anyway, we are not only talking about relationship. We are talking about how we can serve God and to continue on. Dahil nga po mga kapatid, yes, we have our own responsibilities in life as fathers, as mothers, and as children. Meron po tayong mga responsibilities na dapat natin gawin. Pero darating yung panahon na sabihin natin, ayoko na, pagod na ako. Bakit kaya? It is because you are depending on our own strength. We are depending on our own intellect. We are depending on our own abilities and capability. Na kung wala lang itong mga resources natin, parang wala na. Wala tayong magagawa. If we are depending on our wealth or on our possessions, pagdating yung panahon na tayo ay nauubusan na, when things are depleted, tayo nanghihina. Dahil nga we are depending on what we can do. Ourselves can do. But when we depend upon God, as we wait upon Him in everything, He will strengthen us. He will give us that ability, that strength, mga kapatid, na kailangan natin to continue on. At ang sabi ng Diyos sa Kanyang salita, na sa lahat ng mga naghihintay sa Kanya, bibigyan niya sila ng kalakasan at tayo ay maglalayag. Maglalayag ba? Sa dagat yun eh. Tayo ay lilipad. Papalaot sa dagat na naman yun. Papahimpapawid, pataas. Nakagaya ng isang agila. He will strengthen us. Alam niyo ba, na sa power ng isang agila, sa kanyang lakas, meron din siyang kahinaan. Alam niyo ba na ang ibon na hindi niya kayang labanan ay ang uwak? Opo. Malakas, matalino din ang isang uwak. Kung paano aatake ang uwak sa isang agila na napakalaki compared to an uwak o raven. Opo, raven. If you will compare yung uwak sa agila, napakalit lang po ng uwak. Pero hindi ito masasabayan ng agila. Paglabanan. Siguro mas maliksi ang uwak na ito. Meron din siyang taktik kung paano siya lumaban. Ang ginagawa ng uwak o ng raven, mga kakape, lilipad siya sa taas ng isang agila. Lilipad siya sa taas ng agila. At siya ay dadapo sa kanyang leeg. Opo, dadapo sa leeg ng agila sa taas. At magsisimula ng atake ang raven o ang isang uwak sa agila sa pamamagitan ng pagtutukan niya sa kanyang ulo sa leeg. Siyempre, alam natin yan. Wala namang kamay yung agila para iganon niya sa kanyang leeg. But instead, ang kanyang gagawin, hayaan lang niya ang uwak na ito. Habang ang agilang ito ay lilipad pataas, ng pataas, ng pataas, ng pataas, hanggang sa darating yung space na kung saan mahina na ang hangin. At doon ang kahinaan din ng uwak. At dahil sa taas ng nililipad ng agila, kusang manghina ang uwak dahil nga ubusan ng oxygen. That's how this eagle fight or defeat raven or uwak.
So, yung pinapakita sa atin mga kapatid, sa bawat sa atin, as inspirational, as inspiration to this situation or for this story about the eagle and the raven, na totoo pong nangyari ito. That is how eagle fight or defeat the raven. Na wala siyang gagawin sa kanya but just to fly high, to soar high. Yan po. Kaya mga kapatid, sa ating pong buhay, marami pong mga kalaban, marami pong mga situations sa mga circumstances na tayo po ay gusto nila o mangyaring ang gusto ng ating kalaban, ang demonyo, ay pabagsakin tayo. Wala po tayong laban sa ating pong pinakamalaking kalaban ng demonyo. That's why what we need to do, just to wait upon the Lord to strengthen us, and we will just fly or soar high. Palakasin natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Lalo tayong dapat mas malapit sa Diyos. At habang tayo papapunta doon sa pinakamataas na ating pong malilipad, the devil will be the one to give up on us. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat for that. Ito mga kapatid, when it comes to faith, napakalaga na ating kilalanin muna ang ating sarili. Na kung tayo nga ba ay merong pananampalataya sa Diyos. Do you believe in God? Do you believe in His power? Do you believe that God can do miracle or perform miracle for you or for your life? Yes, He can. But do you believe? Ngayon po, we are talking about more on that. We are talking about the relationship. Our relationship sa ating Panginoon. Do you acknowledge God as your Father? Do you acknowledge Jesus Christ as your Savior? Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, mga kakape, we are sinners. Yes, we all know that. Because the Bible says so. The Bible says in Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Tayo pong lahat ay makasalanan. And if a person will say, I have no sin, sinabi ng Biblia doon sa 1 John chapter 1 verse 8 and verse 10, sabi po doon, if a man say, he has no sin, I have no sin, pag sinasabi natin wala tayong kasalanan, sinasabi rin natin na sinungaling ang Diyos. Bakit? Dahil siya mismo nagsabi sa atin that we are sinners. And if we say that we don't have sin, then the truth is not in us. That means the Word of God is not in us. Yung katotohanan na ating pong nababasa at nakikita sa Biblia, hindi po tayo naniniwala. Pero yung katotohanan sinabi ng Diyos na lahat tayo makasalanan ayon po sa Kanyang salita, then we are sinners. And because of our sins, tayo po ay mapaparusahan according po sa Romans 6 verse 23. Nang sinasabi po doon mga kakape, for the wages of sin is death. Bakit natin pinag-usapan? Because our relationship to God, true or real relationship to God, is our foundation in order for us to grow. Dahil walang may tutulong sa atin na mas mahigit pa ang salita ng Diyos kung wala tayong foundation. And the foundation is our relationship to God. Yun po. Maging inspirational word na lang po o isang inspirational story na lang po ang Biblia pag wala tayong relasyon sa Panginoon, tamang relasyon sa Panginoon. So, paano tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya? Ang sabi ng Diyos, sa lahat na nagsitanggap sa Panginoong Jesus, sila ay binigyan ng kapangyarihan o karapatan na maging anak ng Diyos. So, the time that you will receive or accept the Lord Jesus Christ in your life, that's the time that you became His son, His daughter,
And He is our Father. Nagkaroon na po tayo ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. At dahil sa ating pananampalataya, tatanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. This morning, would you want to be sure that you have relationship with God? Gusto mo bang tanggapin si Jesus sa buhay mo bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas? If that is your decision right now, before we will proceed to our main topic to this morning, will you please pray with me this morning as you will receive or accept the Lord Jesus Christ in your life? Tayo ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat po dahil mahal na mahal mo ako. Dinadalangin ko sa inyo na ako ay patawarin mo sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po lahat ng aking pagkakasala. At ako'y nagpapakumbaba at nagsusumamo sa inyo. Patawarin mo ako. At ngayon, binubuksan ko ang aking puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Maraming salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. If you prayed that with all your heart, kung ikaw sumunod sa panalangin na ito na ating ginawa, nakagaling sa iyong puso, ang Diyos, sinabi niya sa atin, sa lahat ng nasinangkap sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatan o kapangyarihang maging anak ng Diyos. At sa lahat ng nagsitawag sa Kanya ay Kanyang iniligtas. At sa lahat ng sabi ng Panginoon, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kung tinanggap mo siya, binigyan ka ng buhay na walang hanggan at ikaw ay naging anak niya. And now you have a relationship with God. Now, ito po ang ating pong pag-uusapan. As we talk about the eagle. Opo, tayo po ay palalakasin ng Diyos if we will always depend on Him. Always wait for what He can do in our lives. Opo, marami pong failures, maraming kabaguran, tayo po ay nalismaya, tayo po ay nanlulupaypay sa maraming mga pagsubok sa ating pong buhay. Minsan din natin alam ang gagawin. But salamat sa Panginoon, merong assurance dito na nagsasabi sa atin that He is our strength. Just wait upon the Lord and He will make us like an eagle, soaring high. Bigyan na tayo ng lakas para tayo makapagpapatuloy sa ating buong buhay. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan when it comes to the support na nanggagaling po sa kanyang salita mismo para suportahan ang kanyang salita na mababasa din natin doon sa aklat ng Psalms 147 verse 5. Ito po ang sinasabi, great is the Lord, great is our Lord, and of great power. Yan po ang Panginoon. His understanding is infinite. Wala pong hangganan, wala pong makakalagpas pa sa kanyang katalinuhan. Dahil He knows everything. He is our Lord, and our God is of great power. Dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa makapangyarihan. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. At ang sinasabi ng Psalms 103 verse 5, who satisfieth my mouth with good things, so that the youth is renewed like the eagles, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. He will give us strength like an eagle. 2 Corinthians 4 verse 8. We are troubled on every side. Opo. Yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted,
but not forsaken, cast down, but not destroyed, always bearing about the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might made manifest in our body. Ano ibig sabihin nito? Sa pagkabi-kabila ay mga gigipit kami. Kami ay nagigipit, gayon may hindi naghihinagpis. Tayo ay nagigipit, pero hindi tayo nahihirapan. Di ba? Mga titilihan, mga titilihan, tayo man ay kanilang pagsabihan ng kahit ano masama laban sa atin, gayon may hindi nawawalan ng pag-asa. Tayo ay uusigin, pahirapan, we will be persecuted. Gayon may hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Yan po ang Diyos. Bakit natin sinasabi ito? Bakit tayo naniniwala dito? Kasi ang dami na natin pinag-aralan, ay pinagdaanan mga kakape. Ang dami na natin pinagdaan ng problema. Ang dami na nating pinagdaan ng mga sitwasyon sa buhay. At hanggang ngayon may hinaharap pa tayo. Pero ang katotohanan na dito tayo gising, buhay. Salamat sa Panginoon. Because He is the one who's sustaining us. He is the one who's giving us strength. All we need to do is to wait upon Him. Dahil nga, kailangan natin maghintay sa Kanya because if we will be impatient at wala tayong pasensya, then tayo po ay gagawa ng mga bagay-bagay na desisyon sa buhay. Nang kalalabasan nito, sabihin natin, ay sana hindi ko na ginawa ito. Tayo ay magsisisi. Ang mahirap, ang pagsisisi ay nasa huli. Hindi naman laging nasa huli, mga kakape. Okay, laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus na ating pong tataglayin at lagi nating isipin ang kamatayan ni Kristo, yung ginawa niya sa atin. Bakit? Nang sa ganon, ang ating buhay maihahayag din natin at may papakita natin si Kristo sa iba. Dahil sa kamatayan ni Kristo, nagbigay sa atin ng pag-asa, lalong-lalo na nang siya ay nabuhay na muli at nang sa lahat ng mga nagsitanggap sa Kanya as bilang ating ilaw ng ating buhay. Tinanggap natin ang ilaw na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo at siya ang ating pagniningningin sa ating pong buhay para may pakita natin siya sa buhay ng ibang tao as we can show Jesus Christ to others. Kaya nga sabi ng isang kataga that they may see Jesus in you, that they may see Jesus working in your life. Kaya kailangan nating maghintay at umasa palagi sa Kanya, for He will strengthen us. Anumang bigat, anumang kabigat ang ating mga naramdaman ngayon o sitwasyon ngayon, let us always trust sa ating Panginoon. He will be the one to help us in everything. Okay, 2 Corinthians chapter 4 verse 16. For which cause we faint not, but though our outward men perish, kahit na humihina ang ating pong katawan, ang sinasabi rito, ang ating pong espiritu ay napapalakas, napapabago araw-araw dahil nga nasa sa atin ang Espiritu Santo. God is our strength. This message or this lesson is not for the strong. Okay? Kung hindi mo inaamin at kinikilala ang sarili mo na mahina, hindi ito ang mensahe para sa iyo. Maybe you are saying right now, I am strong, wala akong kailangan, wala akong problema. But I tell you this, maybe one of these days, at the end of the day, sabi natin, hindi ko na kaya yung mga nagagawa ko noon. Malakas ka pa. Nagagawa mo lahat ng gusto mo. Pero darating ang panahon, sasabihin mo, hindi ko na kaya. Dahil mahina na ako. Then, if you will admit that, if you will put that in your mind, na masasabi mo, na yung kalakasan mo ngayon, magagawa mo lahat ng gusto mo, makakuha mo lahat ng iyong nais. Pero pag mapagtanto mo
na ang buhay mo, ang kalakasan mo ay nagagaling sa Diyos, then you will realize that we are worm. We are compared to a worm. We are just like a worm na kailangan natin ng proteksyon na nagagaling sa ating Panginoon. At siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. And now, you will say, oo, mahina ako. I have the strength today. But alam ko, naunawaan ko, ito pala ay nagagaling sa Diyos. Patawad, Panginoon, dahil I depended upon myself sa aking sariling lakas, sa aking sariling karunungan. And now, I admit that I am weak. And I need you, Jesus Christ. I need you, God, in my life. And then, this message is for you. Dahil nga po, itong mensaheng ito ay para sa mga taong na unawaan nila at tinatanggap nila yung kanilang kakulangan. Kung yung tinatanggap natin yung ating pong kahinaan, ang ating pong kakulangan. Kaya ang sinasabi ng Diyos, darating yung mga trouble sa ating buhay. Darating yung mga pagsubok sa ating buhay. Darating yung mga panahon na tayo ay haharap sa mga experiences o situations na kung saan masabi na sobra-sobra na lahat na ito. But I tell you this, He will be the one to strengthen us as we know what to do. Let us just cast everything to Him because He knows what to do. He will teach us, He will show us the way. At siya ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Kaya kailangan natin siyang i-acknowledge that He is strong and we are weak. And we need Him so much. We need Him in our lives, mga kapatid. Kailangan din nating malaman, mga kapatid, na sa mga bagay-bagay na nangyari sa atin, sa mga experiences, dapat matuto din tayo sa ating mga pagkakamali. Opo, kailangan natin matuto sa mga pagkakamali. Katulad nga ng isang kasabihan, if we learn from our mistakes, then we ought to be genius. Yun sinabi nila. Dapat lang, mga kakape, na matuto din tayo sa mga karanasan natin, sa mga pagkakamali na hindi na dapat ulitin pa. Sa mga panahon na tayo umasa sa ating sariling lakas, pero ang konklusyon na nangyari ng ating mga desisyon, we failed. Dapat matuto tayo doon. At kung ano man yung pinasok nating problema, na kung saan ang Diyos tinulungan din tayo para makaraos, then we should learn from them also. Hindi naman maganda na alam mo nang nagkamali ka na sa bagay na yan, babalikan mo pa. May problema po doon. Malaking problema po yun. So, ang sikreto ng lahat ng para tayo magkaroon ng mapayapang buhay is to wait upon the Lord. Yes. Maghintay tayo, wag tayong magpapanik sa mga bagay-bagay na nangyayari. Just wait upon the Lord. As we are waiting for Him, then we need to serve Him and to serve others. As we serve others, ginagawa natin yon bilang pagsunod sa kautusan ng Diyos to be a servant of all. Yun po ang dapat nating gawin. I must wait on the Lord not only for direction, but the strength to implement. Opo, yung kalakasan na para gawin ang mga bagay-bagay. God will not require of me in task, but He will empower me to fulfill. He will strengthen us to fulfill. Many times people say, I don't know how you can keep up with your schedule. Kaya sabi nila, hindi ko na alam, dami-dami kong dapat gawin, hindi ko na alam kung anong unahin ko. Tandaan natin to. It's not a problem. Hindi po problema kung gaano karami ang ginagawa mo o yung hinaharap mo. Hindi po problema kung mas marami pa ang darating
na task, responsibilidad, o mga haraping mga sitwasyon sa buhay, circumstances, hindi po problema yon. Nandyan po siya. He can give us strength. Mga kakape, He can. Because tandaan mo to, kung mas maraming mga bagay-bagay ang ipagkakatiwala sa ng Diyos, nagpapakita na ganun kalaki ang tiwala niya sa iyo. Because hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng isang bagay o ng sitwasyon sa buhay na hindi natin alam ang gagawin. Dahil alam ng Diyos na tayo nagtitiwala sa Kanya, and our pananampalataya is becoming stronger to Him, then God is very gracious enough for us. Naibibigay na lahat ng to dahil alam niya tayo ay merong tiwala sa Kanya at alam natin ang dapat natin gawin. And dear God, bibigyan tayo ng maraming biyaya sa ating buhay. But take note of this. When it comes to biyaya, we are talking more on peace of life and joy with Him. Ayan po, habang ginagawa natin ang mga ito. So, pagod ka na ba? Hirap ka na? Huwag kang manupaypay. Nandyan ang Diyos. Huwag kang umasa sa iyong sariling kakayahan. Umasa tayo sa Kanya. Because He is the one who can give us strength to continue on. Ginawa na niya noon sa buhay mo. Gagawin pa rin niya ngayon. Kaya habang buhay pa tayo, let us wait on the Lord. Maglingkod lang tayo sa Kanya. Ano ang epekto ng paghihintay sa Diyos? Ano ang epekto nito? He will renew our strength. Opo, tayo ay lilipad katulad ng agila. Tayo ay tatakbo at hindi mapapagod. Tayo ay maglalakad na hindi po manlupaypay. For the everlasting God, our God Jehovah, our Jehovah God, our everlasting Father, the Creator of the world, the one who gave us strength, He will give us more strength to continue on. Yan po ang ating Panginoon. Kaya huwag kang susuko. Just continue on and wait upon the Lord, for He will give you strength. Magpasalamat ka in everything, and He will give you joy within. Salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa inyong pagmamahal. We thank you very much, Lord, for the lesson. We thank you very much, Lord, for your promise. Pangako mo na ililigtas mo ang mga magsitanggap sa iyo. Salamat po sa kaligtasan. Salamat sa araw na ito. Ano man po ang hinaharap o mga sitwasyon ng bawat sa ngayon, mga nakikinig at nanonood, that you may please help them. Bless them. Give them the strength that they need to continue on. We thank you very much, Lord, for the blessings. Help us, Lord, that we may continue on, that we might do the things that you want us to do while we are still alive. Maraming salamat po. Salamat po at bibigyan namin lahat sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. Bless every one of us. Amen and amen. Maraming salamat mga kape. Ang oras po natin ay 6:30. Yan po ang oras natin. At ating pong kilalanin ang mga magbe-birthday ngayong umagang ito. Mga kape. At happy birthday sa mga birthday celebrants. Ayan. Sandali lang at medyo mabagal ang ating internet. Ayan po. Happy birthday kay Lawrence Angelo Barit dyan sa Balakad. Happy birthday sa iyo kay Rowena Lu, kay Saif Kennedy Felipe. Happy birthday kay Tyra Natalie Paeste, kay Hen Steph, Imelda Lorenzo, Dandre Branada sa Gabo, Jalen Nicole Monte Pascual. Ayan, happy birthday sa iyo kay Noe Acer Panganiban, kay John Patrick Resquier, kay Sir John Patrick Resquier, kay Marijuana, Joanna Marie Ragotero Raquinyo. So, ulitin ko, Joanna Marie Ragotero Raquinyo. Happy birthday sa iyo. Nandyan sila sa abroad. Okay, kay Chris Miguel, kay Sumagpao Hazel,
Yan po ang magbe-birthday ngayon. At saka kay Billy James. Ayan po, mga kakape. Okay, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, dito tayo sa COVID-19. Meron pong 7 na naman merong 7 na namang nadagdag na mga COVID cases kahapon. May mga taga-Badok, may mga taga-Banna. Ayan po, kaya ingat-ingat kayo mga kapatid. Meron din taga-Sarat. Kaya ingat-ingat po tayo palagi. And now we will play the birthday songs for the birthday celebration. Maraming salamat po sa inyong pasensya. Maraming salamat sa inyong paghihintay at pagtsatsaga. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants ngayon. Thank you very much, Dr. Modesty Ermina Corpus. Blessed Thursday morning to everyone, mga kakape. Stay safe and keep strong always. For God is the strength of our lives. Thank you very much, Ma'am Priscilla Laran Corpus. Thank you very much. Thank you very much sa Ma'am Telma Harap Alcon Emilao. Maraming salamat. Alfredo Junior Reputar, maraming salamat po, Sir Alfredo. Maraming salamat, Sir Bel Guillermo. God bless you po. Kapitan Ruben Sampayan, maraming salamat po, Kap. God bless you. Ma'am Marisa Basolo ako, maraming salamat. Manang Mercy Lagasa, maraming salamat. Kay Kuya Johnson, lahat kayo dyan. Kay Brother Johnson Gaviran Tolentino, maraming salamat. Kay Auntie Irene Alonso, thank you very much, Auntie Irene. Salamat, Sonny Boy Bagay Dalere, Sonny Boy, maraming salamat. Albert Gaspar Anceta, maraming salamat. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants kayo. Kay Ali Boy Matchas PDP, maraming salamat. Margie Aglipay, maraming salamat. Manang Marge, pagtiwala lang tayo sa Diyos. Nesel Pascual Gaspar, thank you very much. Manong Franklin Simeon Santos, Manong Frank, pasyal ako sa iyo mamaya. Thank you very much, Manong Franklin. Imelda Marcos Baguyo, ma'am, thank you very much sa palaging pagsama. Ma'am Imelda Marcos Baguyo. Ryan Alonso, good morning. Ryan Alonso. Mark Angelo Gaviran, maraming salamat. Rebecca Tolentino, thank you very much, ma'am Rebecca, God bless you. Watching from Switzerland, maraming salamat, ma'am Rebecca Tolentino. Ingat po kayo dyan sa Switzerland. Maraming salamat for joining us. Salamat po. Flor de Lisa Asuncion, maraming salamat ka sa Canada. Happy birthday sa lahat ng mga birthday. Magandang umaga po sa lahat ng kakape. Ang Panginoon siyang magprotekta at mag-iingat sa ating lahat sa virus na yan. Malalampasan natin ang lahat. At tulong ng Panginoon may kapal na makapangyarihan sa lahat. Kasama natin siya sa lahat ng oras. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. And of course, sa pagtitiwala natin sa Panginoon, let us observe and let us obey, let us follow the guidelines that our governments giving for our protection sa ating pong health. Of course, sa ating Panginoon muna, pero kailangan din natin sumunod. Hindi naman pwedeng magtiwala tayo sa Diyos tapos hindi tayo nagpe-face mask, di ba? Kailangan nating sumunod. Nang sa ganon, tayo po ay maging maayos at ligtas sa sakit na ito. Pero kailangan natin laging manalangin, kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Maraming salamat. Ayan po. So lahat po na mga kasama natin ngayon, Crystal Kitog at lahat kayo, wala pong malalagpasan. Lahat po kayo na nakikinig at makinig pa, God bless you all. Brenda Rosales, Sharon Gumayagay Asuncion, maraming salamat po. God bless you. Okay, salamat po sa lahat ng mga inyong mga pagbibigay ng oras para sa salita ng Diyos. God bless you po. God knows what is in your heart. Das patuloy lang po tayo mga kapit, mga kapatid. Ito naman po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Peng, laging nagsasabi sa inyo sa lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon sa buhay, whatever it is, unahin natin ang Diyos. Tumawag lang po tayo sa Kanya. God first. Stay safe. Do good to others. Follow the guidelines. Support the LGUs. Respect the frontliners. Share your blessings. Lalong-lalo na ngayon. Pray for our family, the community, and our country. Let us pray for the world. God bless us all. Merry Christmas and I love you.